Panginoong Diyos na dakila't mabiyaya, pinupuri ka namin, Ama, sa kabutihan mo. Salamat, Lord God, sa grasya na aming natanggap sa araw na ito, kung bakit kami naririto ngayon at nakasama sa gawain, Panginoon. Lord, ang katotohanan, sapat na sapat ang iyong grasya, ngunit ito'y matatanggap lamang ng mga nagnanais nito, Panginoon. Kaya nawa, sa bawat araw na lumilipas, patuloy namin pagnaisin, higit sa lahat, ang iyong biyaya, Panginoon, kalapitan, kaysa Lord God sa mga achievements dito sa mundo, Panginoon. Sapagat ang tunay na may kabuluhan ay mga bagay na nagmumula sa iyo, Ama. Purihin ka, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mga kabugtuan, natin pag-usapan tungkol sa kasaklapan sa buhay na kailangan pag-agian natin talaga ng mga tao. Garila, mga unbeliever, kundi lalo na kita, mga believers. May good kita talaga pagdadaanan niya. Very good natin mapipigilan. Kinanglugod natin pagdaanan. Ang number one siton, ang mga kahirapan. Diba? Mga pagkakasala, pagkatalikbo, pag-aagi ang good talaga ito natin. Ngan, sa mga churches yan, sa mga kuwan, sa atin, actually na yung naganap natin sa atin, lalo pa halimbawa sa amo kasi bilang mga leader, ginadako naman responsibilidad para kung anong huligan kam na makaalsa sa mga pagkakalugmok. Sino yan na nakakaranas ng kalugmukan sa kanya pananampalataya? Na ba din nakakaranas ng kalugmukan sa kanya pananampalataya? Nga feeling niya, waray gawasan. Feeling niya, nasusuop na siya, nga waray nagawasan yan. Ang kanya naisip, ang tanging kalayaan niya, kanya himuon, ang bumalik na sa mundo, kaya dito mararanasan niya, parang at least makakahinga siya. Kasi kung ipipirit lang niya kanya sarili dito sa church or kanya sarili sa Lord, malato nagagapos siya. Mga kapatid, mga bagay ito niya kada sa iyo sa atong pagdadaanan. Sinusunod niya, nakaagi na. Nakaagi na, bakit sa sino niya karanasan? Ito parang natin buhay talaga, parang gilainin na siya. Matanan, kung diri mo pa ito naranasan, marang ka maranasan mo talaga ito. Matanan ito, makakaranas sa talaga ng sitwasyon. Nakaiba, na nagpupumiglas ka na talaga, nakaroon mo nagumikan. Pero mga kabugtuan, normal ito, nagaganap ito sa kada siya sa aton. Ngayon, nakakalungkot sa aton kuhan, sa aton sistema yan sa church, ang kaurugan niya naisip, actually, bisan sa ako niya parts, hindi pa malinaw sa akin yung mga bagay, ang naisip ko talaga, kinahanglan talaga mag-Bible study, kinahanglan talaga tukduan, puros Bible study, puros kinahanglan ko na ano. Ang ending, natigda mo na ito informasyon sa aton isip, pero dikit maalang kung paano itong siya isa buhay. Dikit maalang kung paano kit magkatagumpay dahil sa niya kadaramo ng informasyon. Kaya nangyayari, natig-uyang kit sa Bible study, natig-sawakit sa mga bagay nga puros paggali sa mga gawain, ang katotohanan, tas dikit nagkatagumpay sa atong buhay kadadlaw, sa atong everyday life. Ito na siya na akong pangutanan sa santo sa nakatupak sa nabas. Ang bagaw ko, korog ko ito, di ba? Ang talaga, ang pinag-uusapan, permi, ang tagumpay, kung paano magkatagumpay, kung paano, ito parang mga lofty, mga ideals, para mga hagdaas ng mga pamamaraan. Ini, di ba, kahit korogan, ini mga tips, or mga step, ini dapat animuon. Anak ko isip, karog ko ito, pero kakuri, papaano. Yung talaga sunod na ako, talaga nag-struggle ako ito sa ito nga panahon. Sobra-sobra, tas lalo pa nagkakatok animo, mga dati pa nga pamumuhay, nga pag ikababalik mula sa kalibutan. Pero, kaya na nga habang nagkukuan, habang natigmat shortcut sa Diyos, kaya na ako na-realize talaga, waray shortcut sa pagsunod kan Lord. Waray talaga shortcut. Maagi ka good sa moment nga malatugidiriin ka na kan Lord, as in maagi ka talaga. Pero kung ang imo desire kan Lord, yababawi la, magikan ka good talaga, magikan ka good. Waray sa imo makakapigil. Kung sa ako niya part, gayon na rest. Waray sa ato makakapigil, waray sa ato mabisan pero dili nga panalimuhot san kuan san preacher or san pastor nga para manatili kit kung diri kit talaga nagdi-desire kan Lord, magikang good kit talaga. Pero kung ikaw nagdi-desire ka bisan kung ginalabuin na nimo isipan, manatili ka kay mahumanta talaga ito. Mana ka man purpose naton ang mahayag sa aton buhay ni Jesus sa pamamagitan sa aton kamatayan. Imagine, ang word doon, kamatayan. Mahayag ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng ating kamatayan. Ito doon actually ang title sa natin niya na pag-uusapan, sa natin niya nakuhan. Mahayag or ihayag ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng kamatayan. Ano itong purpose? Mamatay kit sa ito sarili.
para mahayag ang buhay ni Jesus. Ang mamatay, as in talaga, puriito niya word niya mamatay. Ngayon natin example, mga kapatid, si Jesus Christ mismo. Siya mismo natin example sa ating buhay. Pinakali si Jesus para maging forerunner. Pag isa niya forerunner, di ba ito sa Hebreo? Jesus is our forerunner. Pag isa niya forerunner, siya muna naglakaw, nga gini-expect niya nga lumakaw luwat kit masunod kit sa kanya. Kung bago niya, kung nais mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong cross araw-araw, tanggihan ang sarili, di ba? Sumunod sa akin. Mugo talaga ito, ipasanin ang cross araw-araw. So, an example natin, mga kabuktuan, si Jesus Christ. Nano ang dahilan, kaya nga pinakali si Jesus sa tuna. Ay mamatay sa cross. Di ba? Kaya maugod lang talaga ka ng paraan para may lugdungkit sa amay. Pero marang nga mga kapatid, so sila yung question, kung ang kanyang Lord din kaya mamatay na sa cross, di sana kanya pagkalidarako na kunta siya. Di ba? Ito parang, pinakala ko siya sa Israel, nagpakilala siya kasi ang Mesiyas, pero as darako na katao. Ito parang lilusad niya sa lagasan sa langit. Kaya ito, di ba? Kaya ito niya. Lumusad siya at bilang tao na, pero dali maaaring po, di ba? Bigang ba talaga siya diin? Pwede halimbawa, lumusad siya sa desierto, bilang darako ng katao, at tumakalo siya sa Israel, lumusad siya ako ang Mesiyas. Di ba? Kaya kanya malagul, ang namatay siya sa cross. Pero kaya na kinahanglan ni Jesus, ianak talaga makaroon sa aton para maging forerunner nato siya. Para sa kada adlaw sa natin buhay, makita natin nga mayaon si Kristo, sugad sa niya struggle, pero nagtagumpay siya. Ito talaga mga kapatid, ang minsay sa Kristo yung kadi. Diri lang mamatay sa cross. Ang pinakabigis talaga ng achievement ang mamatay sa cross. Pero, kula bago niya, pasanin ang iyong cross araw-araw. Kasi si Kristo mismo sa nakali siya sa tuna, ginpasan talaga niya kanya cross araw-araw. Nalala niya pagpasan sa kanya cross araw-araw ang pagtanggi sa kanya sarili. Ang pagtanggi. Kasi bago niya, naparituak, diri para himura kong kaluuban, kundi ang kaluuban sa amay. Kaya may mga will si Jesus na siya kaluuban. Tawagod siya. View siya nga tao. 100% man. Naramdaman na niya kahinaan sa tao. Diba? Kaya damang-daman niya, nato niya ng mga kuwan, nato niya ng mga karanasan. Pero kanya ginhimo, deny. Deny ang kanya sarili. Deny himself all the days of his life. Sarakali siya sa tuna. Kaya nga ano itong kitaan niya? Sa pamamagitan si Ton, napuspos talaga siya sa Espiritu Santo. Mga kapatid, inang kautuhanan, ang totoo nga pagkuha natin, ang totoo nga pag-angat natin sa aton spiritual na buhay, dili lang pag Bible study, kundi ang maranasan talaga natin ang kapangyarihan sa Espiritu Santo. Nagdidibasahon, marami sa mga iglesia ngayon ang higit na nagpapahalaga sa kaalaman tungkol sa Biblia. Kung may kapatid na nahulog sa pagkakasala, iniisip ng mga pinuno na may kakulangan sa kaalaman at pagtuturo. Kaya mas lalong paiigtingin ang Bible studies, seminars at mga mentoring sa layuning palakasin ng iglesia. Di ba, Pemiton? Mentoring, mga seminar, daramo pa nga mga kuwan, mga convention, yung himuon para na palakason ang iglesia. Sa first day, kahuman sa doon niya, gawain, di ba parang lumakas. Pag halimbawa, katima, di ba, may kitin natin yung mentoring, di ba, lumakas kasi parang nakuangkit, na left up kit. Pero after 1 week, di ba, balik na yun, dili man talaga nananatili, kaya mga kautuhan, mga kapatid, baagigod kita talaga sa Korean. Pero mga kamdari, ibig sabihin niyan, koring-korikid, ibig sabihin niya, parang mamara natin gawain, waray na doon, waray buhay. Ang kautuhanan sa ato pagtitiis, mas nararanasan natin ang buhay kay diri lapit naghahanap kasiyahan kundi willing kit magtiis bago pa sa Hebreo kung paano si Jesus ginpako sa cross dito sa gawas sa San Bayan, tayo rin naman magtiis kuno sa labas ng kampo, di ba, katulad ni Jesus. So yan na, halimbawa kung nakakaranas kita na parang kalungkutan, kamarahan, dito ibig sabihin niya, waray na doon buhay. Ang pananatili nato ng pagtitiis, ng pagdinay sa kalugaringon habang adagin sa proseso, habang adagin sa waiting time, buhay iton nga nagtikap talaga sa Diyos. Ang manatili, bisang parang deklarado sa atong mga isipan. Mga din, ngunit ang totoo, hindi lamang nagmumula sa kaalaman tungkol sa Biblia ang spiritual na kalakasan, kundi sa pagkilos ng Espiritu Santo. Si Jesus ang ating halimbawa. Kung ating sisiyasatin kung paano pinuspos si Jesus ng Espiritu Santo na siyang nagbigay kapangyarihan sa kanyang buhay, makikita natin ito'y naganap sa araw ng kanyang bautismo. Nang ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili at siya'y nagpasakop kay Juan. Narinig sa Matthew chapter 3. Makikita natin doon na kung paano napuspos si Jesus sa Espiritu Santo, kung paano bumaba si Jesus sa Espiritu Santo, or paano binabakan Jesus ang Espiritu Santo. Matthew chapter 3 verse 13, binautismuhan si Jesus.
Kita natin doon ang nangyari. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag din si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Nandun ang action, nandun ang nangyari na nag-lead para mapuspos si Jesus, ni Holy Spirit. Di ba kanya pagtanggi sa kanyang sarili, ang pagbaba niya sa kanyang sarili sa harapan ni Juan, bago din ni Juan, ang sabi ni Juan, "Di na karapat dapat magbautismo sa imo. Ako dapat ang magpabautismo sa imo." Pero ni Jesus, aram niya, bago niya, hayaan nating maganap ang kalooban sa Diyos. So aram ni Jesus, na labaw siya kan Juan. Aram ni Jesus na ang level ni Juan, mas mababa sa kanya, pero ibinaba niya kanyang sarili sa harapan ni Juan, para mangyari ang kalooban sa Ama. Ngayon nangyari na puspos siya ni Holy Spirit. Nga sa atin man mga kapatid, bilang si Jesus ang ating halimbawa, makikita natin nga ang kapuspusan ni Holy Spirit magitikang sa ating kapakumbabaan. Magitikang sa pagbaba nato sa ating mga kalugaringon. Nga ibig sabihin sa ito, kamatayan nato everyday. Ang mamatay kit talagang kadadaw. Later, aton i-explore. Ano ba talagang practical nga ibig sabihin sa mamatay kit kadadaw? Bagaw nga di. Higit tayong nangangailangan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang tayo magtagumpay sa ating buhay espiritual. Kung si Jesus ay nagpakumbaba para matanggap niya ang Espiritu Santo at nang sa gayon siya ay magtagumpay sa kanyang paglilingkod, mas lalo nating kailangan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mas lalo nato kailangan talaga mga kapatid. Gidako iyan ang challenge sa aton mismo. Yan ang generation, gidako yan challenge. At dinaki talaga sa tayo nga grabe ang deception. Growing deception. Talaga naglalarap talagang deception. Bisan sa ilaki, traffic istorya, pwede kita na-deceive. Diba? Sa cellphone, sa aton mga lawas, sa prayer meeting, ano ito ng message. At ito'y mararanasan natin sa pamamagitan lamang ng bautismo na tulad ng bautismo ni Jesus. Marinig sa Roma, ito talagang central sa ating message. Roma chapter 6, verse 1 and 4. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Mga kapatid, ang atong i-desire kan Lord, panibagong buhay, isang bagong buhay na talaga kalugod-lugod sa Diyos. Remito natin prayer, Lord, buligya ka magkayoon talaga puso na kalugod-lugod sa imo, mabago talaga na akong buhay, maging kalugod-lugod sa imo. Pero ang paraan makasama tayo sa bautismo ni Jesus. Sa Matthew chapter 3, kami naging basa natin na ang bautismo ni Jesus, pagbaba talaga niya sa kanya sarili. Kamatayan nato sa pamagitan sa pagtanggi sa ating mga sarili. Bago nga di, kaya nga, kung paano ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili, kailangan din natin magpakumbaba sa pamamagitan ng pagkamatay sa sarili upang matanggap natin ang bagong buhay. Mga kapatid, mayroon sila sa ating offer na isang bagong buhay. Ngayon, magyayari na ito, matatanggap na ito natin kapag mamatay kit sa atong sarili. Hanggat naulang ang atong sarili, dili mangyayari sa ating isang bagong buhay. May sa sinang illustration, hiulong sa kuwan, sa resurrection, hiulong sa pagbabago natin sa atong buhay, ang kanya, bago ni Apostol Pablo, dili ko kunin sa ima i-explain, kaya gikukuhanin niya siya, bagay ini nga, dili na ito talaga maunawaan. Di na ito alam ko na nangyari sa langit, pero mayon ako sa iyo sugaron. Bilang halimbawa, ma'am, at least magayon na kita, masabot lang na ito sa lakala. Pero sa kuwan, sa seed, di ba bago niya, ang isang butil, pag diri siya mahulog, nga mamatay, diri siya magkakayoon bagong buhay. Kita niyo ha, ang sayo na butil, halimbawa butil sa taron, di ba ginintuyi siya? Ang sayo na butil, dili ka talaga mag-expect nga ito niya butil, grand or magnificent or amazing ang matulog sa kanya.
Imagine, ang butil, isang seed, isang butil or uyas, sa guwan, sa taron niya, gilituyi. Diri mo nga nito siya ihulog ng diri mamatay, diri mo makikita nga amazing nga ito. Kitain niyo, kita, so kitso niya na, tahi isang butil. Butil kita na, kung diri nato hayaan niya mamatay ato sarili, diri nato makikita ang amazing life na nakaandam, na ginandam ni Lord para sa aton. Dikit pa sa tuna, may nasi Lord ginandam na amazing life. Ito buhay na, kuwan ka talaga, malaya ka sa kasalanan, buhay talaga na kapag-lingkod ka talaga sa Diyos, buhay na diri ka nag-struggle. Pero yun ang kinahanglan natin yung pagdaanan kay masuol, mayroong struggle at kamatayon. Mismo si Jesus nag-struggle siya mamatay. Di ba nakato siya sa Garden of Gethsemane bago niya, Ama, kung pwede na tanggalay niya nakupa sa akon. Di ba kasi ang kamatay niya, tinutukoy yung kan Jesus, dili na kamatay, physical, kundi ang mahiwalay talaga siya sa Diyos. Kita man liwat ang tanggihan sa sarili, ang mahiwalay kit sa sarili, kakuri kaya mahiwalay sa sarili. Kaya nigarakit yan, ato gipapahalagahan natin mga pakiramdam. Ato gipalagan ang mga damdamin natin, ato pinapahalagan ang laman. Kung ano ang pagnanasa sa lamang karam natin, mapagbigyan talaga siya, giporate nun siya. Pero mga kapatid, kung di rin magpasakop sa Diyos, kung di rin maibababa, na mapatay sa mata sa Diyos, sa harapan ng Diyos, di rin natin makikita ang glorious life na nakaandam ni Lord para sa atin. Kitaan na lang natin, ito niya uyas sa taron. Hanggat di rin siya nahuhulog ng magbutak ng mamatay, di rin natin makikita kung gaano siya ka-amazing. Di ba siya nga puno sa taron, na namumunga sindaramo ng mga bunga, na nito, hindi ba nagdikan natin siya sa sayo nga uyas? Nagdikan na talaga siya sa sayo nga uyas. Halimbawa, naghahalit ang taron. Gimutan, hindi ba ginidamo yung ginahalit ng mga uyas? Pero di mo kukuha, tag sayo na, na magtatanong ka, tag sayo na liwat, yung puno, pwede liwat, duha. Pero bisan sayo na siya, mamumunga na siya, ang magdadako, ang sayo nga uyas, makakapagbunga siya sa milyon-milyon ng mga uyas. Imagine, ang kaya himuon kung magpapakumbaba kita talaga sa Diyos, na araw-araw ito natin tubangon ka Lord habang adik sa tuna mga kapatid. Mapuri siya, pero mayon glorious na message, may glorious na promise si Lord para sa aton. Nawa mag-great kids ito, makabugtuan niya, kuha niya, promise talaga ni Lord. Mayaon si Lord, himuon sa aton, kinahanglan na natin mamatay. Kinahanglan na natin mamatay. Kung paano si Jesus namatay sa pamamagitan ng bautismo, tayo rin, kinahanglan natin, kailangan natin ibaba ating mga sarili. Para maranasan natin ang kamatayan ni Jesus Kristo. Ini mga kapatid, practical na application. Halimbawa, pero kita sugad, inanimua, kinahanglan maini. Pero dili talaga din ba, nahimo ka manghubya kit, asin talaga na uyam kit. Ano himuon talaga, kung halimbawa nagkasalakit o nahulog kit sa mga pagkauyam sa Ginoo, pero ni talaga paglinawan nimo isipan, mabalik ka talaga kan Lord, dili pwede magkadamak talaga di kato sa Kanya. Kinahanglan ko talaga bumalik talaga sa Kanya. Dili talaga pwede nga manatila sa hindi nga kadiliman. Kada adlaw mag-struggle kun pag ako adto naliwat, balik naliwat kan Lord, mag-struggle until one day makita mo talaga ang mercy ni Lord ihatag niya sa imo. Bagang mali, ang bautismo ay simbolo ng pagpapasakop. Ang paglubog sa atin sa ilalim ng tubig ay simbolo ng buong pusong pagsuko sa pagkamatay sa sarili, sapagkat alam natin tayo iaahon ng Diyos sa isang bagong buhay. Sa gayon, tayo ay pupuspusin ng Espiritu Santo. So, din baptize na. Marang kang gilidakoy ang role sa baptism sa aton. Ang baptism kasi, although baptism does not cleanse us from our sins, dili hinugasan ng bautismo sa ating mga kasalanan, pero it's an act of obedience. Niyan kayo nagsugad ang Diyos na baptism, kinahanglan mangyari talaga sa atong baptism, kinahanglan natin sundon, pagpapakilala na nagipag-isakit ka ni Kristo. Pero, ang baptism, sa mga kapatid, sa ito siya nga mayon, symbolism ito siya. Pag ibaba, di ba paghalimbawa, di ba sa atin na may nagpabaptize na, di ba dirigit nag-struggle, sa gibabakit sa ilalim sa tubig, sa halip gikarawat di ba nato siya sa buong puso, na pagbaba nato sa aton aram na kasi nga dikit ilulunod. Di ba kaya nga natapod ka kang pastor pag ilulunod ka? Kasi aram mo nga iahon nga ni pastor. Di ba? Madala natin Diyos, madala natin baptism, hayaan natin mamatay kit sa ato sarili kay aram ta, bubuhayon kit ni Lord. Aram ta iangat kit talaga niya, aram ta talaga bisag dilulubmo kit sa ato niya na mga kamutangan, iaangat kit sa Diyos kung tatanggihan natin mga sarili. Halimbawa, may ang tao na buya sa imo, pagdan sa kasalanan, ibabay mo sarili, bisan ibabaray pakiramdam, bisan kung ikutray mo lawas, ibabay mo sarili, kaya iaangat ka talaga sa Diyos. Pero kung pasagdan mo rin mo lawas, pabigyan mo rin mo mga karuyad, I'm telling you, tayo mga kapatid, na nagkagikan,
gilulog mo kaya ang mga buhay asin talaga nakuha sa nagapos ra although dili makapaghambog kay kita man liwat ang kayong kasalanan pero praise God from time to time binubuhusan kit niya sin kalinawan sa isipan to the point nga nakakatangis kit nakapagpulit sa Dios para naglilimpyo aron ta talaga naglilimpyo mga damdamin at kaloob-looban dahil sa kanlod biyaya dahil sa kanlod kahabagan sa aton marang sa sunan baptism once na ilunod kit dili na hado asin talaga bigay na bigay kit di ka kami di pastor ilunod kit niya sa tubig wa kit hado kasi aram ta nga iaahong kit ni pastor diba aram ta nga iaahong kit sa nagbaptize sa aton yan bagong buhay na pero marang that's just symbolism mayo pasundon mas higit na alaw mas kinahanglan na mangyari ang spiritual na application kinahanglan mo mamatay bago mali sa kawan sa bautismo ng kamatayan sa Romans chapter 6 ito po na baptism sa kamatayan ni Jesus ibig sabihin willing ka na mamatay sa iyong sarili kay aram mo bubuhayon ka ni Lord na makakanalan niya buhay glorious na buhay nga sa iyo nga uyas pag nabuhay utro kamanghamang dili mo akalain sa Dios siya so ang kinsa mga kapatid hanggang ato bipigilan makalugarin mo hanggang dili nato aalet buhay kang Lord hanggang ato ginkukuan gikikip ato sarili na dili kit mamatay na dili kit sa mabara nga pakiramdam na dili kit para nabuboring kit karon dato ito permila mabaysay karon dato ato pakiramdam ito para permila kit dili nalugmo mayon talaga time about Jesus suffering is the unappreciated agent of God diba ang kahirapan ko ay instrumento ng Diyos na hindi na papahalagahan very na-appreciate sa mga tao. Samantala, itunlan paraan para talaga mamatay sa ating mga sarili. Imagine, ang uyas, kinanglan niya mag-crack. Ngayon sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 7 to 12. Yung bagang mali. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig, kung minsa'y nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubosang nailulugmo. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Kita niyo dun mga kapatid, tayo ay mga palayok na gawa sa putik, na sinidlan, ginawang sisidlan ng kayamanan. Imagine mga kapatid, kanya doon talaga ibig sabihin, tayo ay mga palayok na gawa sa putik. Before kit ni Lord sudlan sa kanyang kapangyarihan o sa kanyang buhay, waray kit talaga kabuluhan. Ang tao kapag wala si Kristo sa kanya, walang kabuluhan. Ang atong buhay, wala. Tulad tayo ng isang palayok na putik, gawa sa putik, mababasa, waray kabuluhan. Pero mayaon sinurgin butang sa aton na isang buhay, isang kayamanan. Nang inihatang palayok na kuwan nga gawa sa putik, kailangan niya mabuong, kailangan niya mag-crack para ang shine or ang glory ni Jesus gumawas. Nakita natin mga kapatid, tayo mga palayok na gawa sa putik. Mayon sila gimbutang kayamanan sa sulod, ganito niya kayamanan, nagliliwanag. Ito niya kayamanan, nag-shine na siya talaga, it's glimmering, shining, shimmering. Ito na kayamanan. Pero hanggat di rin nagka-crack ang aton buhay, hanggat di rin nagka-crack ito niya mga palayok, ang kayamanan at doon sa sulod na itatago ng ang imo itsura, wala ka kabuluhan. Wala ka lang lahat ng kabuluhan. Kaya pinahanggan magkayong ka-crack para makita ngayon ka ngayong kayamanan na doon ay itatago. Naunawaan na kapatid. Parang siya sa tuyas, na di rin mabubuhay, ang isang buto ay hindi mabubuhay, hindi makikita kung gaano siya ka-glorious ito niya, puno, hanggat di rin tumudo, o hanggat di rin na siya mamatay. Nanong pinakabit ito mauyas na nagiging kahoy. Halimbawa, puno sa igot. Diba? Ang igot, dito yung mga uyas, pero once na tumubo, di rin mo akalain, dakuin siya kahoy. Totoo na talaga, ang tubo, diba? Dito yung tubo. Pero once na tumubo siya, once na mag-crack siya ng tumubo, makikita mo, hala, grabe ka, glorious. Dahil mo kalaya, ito niya puno, magkitigang sa uyas.
So, sa sila niya, kadito niya, uya, sa small na seed. Ganun ang buhay natin, mga kapatid. Kailangan natin mag-crack. Kailangan natin ibaon sa lupa para gumawas ang glorious na buhay. Di ba lang sa tula? Di ba kasi excited? Di ba kasi nagnanais? Di ba nagnanais kasi doon? Nagnanais kasi doon, mga kapatid. Waray di sa nagnanais na tarang lisod. Let's kulong na natilikit. Pero maramkam, ang proseso sa kamatayan, the process of death is very difficult. Kailangan mo talaga manatili, kumapot talaga ka, Lord, bisa na ako pagsaod sa uron, doon bulak talaga sa imo. What if, parang gindinay mo na si Lord, si Kuan man, si Apostol Pedro man, gitanggap na siya gihapon ni Lord. Halimbawa, may kapagyayari na na-deny mo si Lord, Lord, oo, na-deny ikaw, pero si Apostol Pablo man, yung karawat mo siya, Lord, pinahanglan mo talaga ikaw. Bisa ka daw ako, may pagkulaw sa inyo, Lord, dala ka ng ayam, Lord, ang ayam man, ang inahanglan mo, para talaga mabuhay yun ako kailangan, Lord. Ito na karoon din sa atin, makita ito, ang desire talaga nga ito, parang sa Zikas City, sa process sa atin, pagkilala ka, Lord, sa tinikangan, ma-enjoy kit kayo, syempre, bago. Pero magawas talaga, dati na ito, ang pagkatao, para mamatay kit. Huwag na talaga ito. Hindi na, hadot kita lang, ginawas sa dati ang pagkatao, dariyak talaga okay ka, Lord. Minarapat sa Diyos na gumawas ito, para makita mo, kinala mo mamatay. Ang paraan lang para matanggap ka ni Lord at mamatay ka, wala na talaga iba. Hanggat dirikit na patay, dirikit matatanggap ni Lord. Kailangan dati buhay, ada pa na ulang. Kung sa seed, ada pa kanya coating. Kinanglan siya puniton nga, mahilubong ka nga one day, tumubo ka kasi ka na, ka-glorious sin buhay. Nga ikaw mismo sa ka, Lord, thank you na, mumunga na. Nga once na mabunga ka na, di mo na talaga ito mapipigilan. Kaya yung pag-apura, kaya nagkapang ka pala, tala pala, ayaw pag-apura nga, di ka pa namumunga, kay tala ka pala, nagkaprak. Magtiis, mga kapatid, hanggang sa mamatay sa mga sarili. Paano ito? Everyday, halimbawa, mo struggle cellphone. Tapos, ada na lang, nag-cellphone ka na liwat. Tapos makaisip mo, hala, ganun talaga tama, butang. Tapos, Lord, Lord, thank you, Lord, sa iyong pagkuhan sa akin. Tapos ito na, parang ano sa kurila, doon naliwat. Ito parang grabing struggle. Ito, diri ka lang talaga, nakikikuan doon. Diri ka lang ito parang bigay na bigay. One day talaga, makikita mo, magiging glorious talaga ng buhay. Ginki karinak ka niya ni Lord, ginki karinak ka. Kung na nakukuriang ka, halang akurat mga kamigo, nadulugod sira, nag-enjoy sira. Ikaw din parang di kukuri ka. Okay lang ito, nagka-crack ka na kapatid. If you are a pot made of clay, kung isang palayok na gawa sa putik, mayroon ka na crack tanang, may na nakikita maliwanag na nagawas out of the treasure that God has kept in you. Nabagamali. Tayo mga palayok na putik na sinidlan ng kayamanan. At ang kayamanan ito ay walang iba kundi ang buhay ni Jesus. Upang maihayag ang kayamanan ito, kailangan basagin ang putik. Kung paano ang isang buto ay dapat na mamatay upang tumubo ang isang halaman at makapamunga ng marami, kailangan ding mamatay ng dati nating buhay upang umusbong ang isang dakila at makabuluhang buhay. Di ba bago kanina sa Roma chapter 6 verse 1 to 6 ba to? Bago nga to, or verse 1 to 4, bago nga to, verse 1 to 6, upang mahayag ko ng bagong buhay, binautismuhan tayo sa kamatayan ni Jesus upang mahayag ang isang bagong buhay. So ang purpose sa ating kamatayan, mahayag ang isang bagong buhay. Nalabago ko kanina, willing kit na mamatay. Sa baptism, willing kit na i-baptize na mamatay. Symbolically, kaya aram na ito, yung dirikit ilulunod. Aram na talaga nga iaahukit sa nagbabautismo sa aton. It's the same with our physical death. Sa aton, gabatayin sa ating kalugaringon. Self-death or death in yourself. Hindi ka magdududa. Hindi ka magdududa sa Diyos sapagkat alam mo na pagkatapos mong mamatay, iaahon ka ng Diyos. Iaahon ka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, agikit sa proseso. Ayaw ta, pagtakpi nga, nagbuburing talaga. Madatong talaga sa point niya, magbuburing ka. Madatong talaga sa point niya, mauyang ka talaga sa gawain. Madatong talaga sa point niya, karag mo na talaga gumikan. That will happen. Mangyayari talaga ito. Pero kinahanglan maging malinaw ang isipan, proseso na ini. Kaurugan kasi halimbawa, nakikita ko sana parang nagkukuan na, nanghihina na. Sige, make it event. Himuon din nga mga event, magmamarigo kit, para mga ngakong kit, gibabay sayik, pero kinabosa na ito naliwat.
So, okay, sige, tara, kuro naman kit. Hanggang sa naubos na niya mga ideya. Pero waray pa din, anong nangyari, pinakusog mo na loob dito niya, uyas na dapat mag-crack. Diba? Halimbawa, na-work ka, hala, kaburing doon. Sa kasimaan, hala, kaburing doon. Hala, kung umating ka pa, kung maburing ka. Umating ka nga, ibig sabihin, gi-interest. Duwi ka ka, Lord, bisan waray program na natin church. Amen, mga kapatid. Bisan ko na natin po, ang gawain parang kaburing pa, paulit-ulit na lang. Kinahanglan natin maburing, singgi buburing na lang, giuraw-rahay kaburing, para maglakawkit, magkadangkit, talaga magkamangkit, ikantukan, Lord. Amen, mga kapatid. And that will only, or that is the only way para talaga gumawa sa ng desire. Ano mo totoo nga desire ka, Lord? Kaya kung ginililibang ka lang, dili ka man talaga nag-desire ka, Lord, napaka di ka lang, libang ka. Diba? Kung natin nilihimuon, ma-enjoy lang, poros na ka-enjoy yan, mawala talaga ito. Pero para talaga mabuhay sa atong isang bagong buhay, bisang gibabarahin ng pakiramdam, bisang gila, kulang nga ni Marangkam, God will expose us to unimaginable pressure. As in talaga, i-expose it ni Lord sa pressure na unimaginable. Sa bisang ito, lumingi, pressure sa family, pressure sa pagswila, pressure sa impersonal life, pressure sa imong struggle, nagkakagawas sa tanan. Para talaga mamatay ka sa sarili ng Lord, ikaw ang kailangan. Para sunod, halimbawa, dumatong sa point niya, parang kaboring pa, dili ka na apektado. You are at rest with God. Amen, mga kapatid. Kaya ito na to, para nasa sugad pa niya na, hayaan niya mamatay ka, kaya sapagkat hindi ka pababayaan ng Diyos. Iaahon ka niya nga, makikita mo may matulog sa imong mga glorious na life. Hala, sugad yan, sinagbuong nga, ako'y go-produce. Dakila nga buhay. Amen, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Bago nga rin, mga kapatid, nais ng Diyos na tayo mamunga. This is a message of encouragement. This is not a message of condemnation. God wants us to bear fruit. Bago niya, mamunga ng sagana. Ngunit kung hindi natin isusuko ang ating sarili sa halip ay ginagawa lamang natin ang maibigan natin, malalaman natin sa huli na sinayang lamang natin ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Diba? Kung ito na iiwasan ang kaburing, di ako na kay kaburing, magi ka na, malipat naman na. Makikita mo, sinayang wala ng buhay, wala ka talaga pag-crack. Samantala kung namunga ka, grabe ka, glorious konta sa iyong buhay. Ngayon sa Juan, chapter 12, verse 24. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Amen? So the only way for us to bring fruit, much fruit, that will glorify God is to die. Mga kapatid, diri na ito kinahanglan, di sa nabaw, so na buburingin ang message. Di ba masisita ito parang nag-iip ka na la, parang katangay pa, kauyan pa pag pinamati. Pero as in talaga, magtitiis ka talaga doon. Magtitiis ka talaga, diri dahil sa karag mo lang, ipakita nga, wow, kabay sa dyan, nagtitiis. Diri, kundi dahil karag mo talaga, kumuhang kan Lord. As in, makita mo talaga ang kanya pagkilos sa iyong buhay. Kaya nga ba ni mahulog ang isang butil ng trigo ay mahulog. Ano ibig sabihin sa mahulog? Ito di ba wala ka nakakayanan? Di ba di ka na nakakapot? Ito parang wala, you cannot stand on your own feet. Ito parang wala ka na talaga, tumba ka talaga sa tubangan sa Diyos. Kahuna mo may righteousness, kahuna mo okay ka sa Diyos, kahuna mo parang ano yung paglilingkod sa Diyos katanggap-tanggap, pero ipupush lang talaga ito ni Lord. Ito talaga yung mess daw sa mga boys. Ipupost ng ni Lord, hala daw, kung sumunod pa yun sa ako, sa kanya panahon sa kalugbukan niya. Di ba sad to, okay kami kita yung himo? What if parang nakit na himo? Okay ka pa ba ka, Lord? What if parang ka na, parang feeling mo, di ko kuani ka na, di babarain na mo record ka, Lord. Nahahalo kasi nga, nagbabarak record ka, Lord. Di ba sad to sa tinikang, gibaset record at kadasi, ganato mga paglilingkod, grabe nato mga ginahata, ganato mga donation, o nano pag-ibasay kaya, gibaset nato lang paglilingkod. What if ano mo record, di ba barain? Imo pa ba hanapon si Lord? Kung dili mo siya kilala, magikang ka. Kay kahuna mo isgang ka niya. Kay kahuna mo tutubalong ka niya. Kay kahuna mo paparusahan ka niya. But if you know God as your Father, you will go back to Him. Pero sa anak, di ba, alibungaghang anak? Sa palagay nyo ito niya, alibungaghang anak. Kung ang kanya tatay namatay, as bugto na lang, nakadaan niya, mabalik pa ba siya? Di ba, direct na? Kay bugto niya maisog. Pero dahil ang kanya tatay, buhay at naghihintay sa kanya, bumalik talaga siya. Amen? Ganun ang love ni Lord sa aton. Bisan, ibabarayin mo record, go back to God. And out of that death, out of that chaos sa imong buhay, the Holy Spirit will work na mangyayari sa imong isang bagong buhay talaga, mga kapatid. Mga di,
Paano binabasag ng Diyos ang makasarili nating buhay? Inididan, maginhimo ni Lord. Ngarikit otro sa 2 Korinto, chapter 4, verse 7. Bago nga din. So, ang question, paano binabasag ng Diyos ang ating buhay? Bago nga din. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanan ng espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala ang dakilang kapangyarihan. Ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Verse 8. Kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Una, kahirapan. Ngunit hindi kami nalulupig. Kabilaan ang kahirapan. Unang ginagamit ng Diyos upang tayo basagin, kahirapan. As in talaga kahirapan. Hirap ka na. So hindi din nahihirapan na. Karog niya maging tama ka, Lord, pero kanya lawas na ulang. Di ba hirap na? Kahirap ito. Parang karog mo talaga pero hirap na hirap ka. Pero bago niya, diri-diri lubusang nalulupig. Nanan reaction sa naton pagreklamo. Turugan natin ang reaction di pa pag nahirapan kita, reklamo kita. Uyam pa, yuyami na talaga. Pero maramdam ay kita pagreklamo. Manahimik lang kita talaga. Although, siguro talaga reklamo kit. Pidami yung times na nagreklamo. Pero yan ang ipapasabot ini sa ato ni Lord. Ngayong ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang bagay na ito. Kasi talaga let us determine not to grumble during times of hardship. Kasi talaga manahimik ka talaga. Ito ng kamatayan, nga itong gintukan sa sarili. Nahihirapan ka, ayaw pagreklamo, ayaw pag-grumble, mahimik lang. Pagbuntong hininga na lang. Kung halimbawa, di ba, nag-frustrate ka sa imo kapatid, sa imo kung ano niya, gari nagbabago, buntong hininga lang. Mamamatay ka sa iyong sarili. Mamamatay ka talaga. Unti-unti, mamamatay ka. Kung halimbawa, nag-slip ka na liwat, slip of the tongue, nakalata ka na sa pagreklamo, kinabukasan otro na liwat, bagong buhay na liwat. Diba? Sa siton, ako nandun struggling sa cellphone, sa pagginamit sa cellphone, pagkakaaga, Lord, another life na liwat. Di kan, bubutong hininga, di kan. Pagkabal ko, paguli ko sa balay, nakaputak sa cellphone, di kan. Parang pagkita ko, doon na sa mga update na unang-una, messenger, di ba, kahit message. Tapos na, kahit messenger, may na dito Facebook, di ba? So, pinuton mo, Facebook, ay kitaan ko muna ko, may update sa aton page. Mo ito, maganda na process, Jeremy. Mula sa balay, itama na akong Facebook, i-open ko na akong messenger, kung may mga message, may mga update, di ka, at mapatok sa Facebook, ikita ko, may mga update, anaton page, tapos kung ano pa din, mga balita, tapos pagabat ko, adra, giharayuin na ito, gihalarumin na ito, nalang ginulugan. Diba? Tapos, ligid, naliwat. Tapos atin, mabado naman na sa YouTube. Magkita naman ako ng mga preaching. Pag-aanghi ko, makadunak sa mga kuwan, sa mga tungkol na kan Lord, pero gari na mga preaching. Tapos pag-abot ko, adunak sa Jessica Soho. Pero ito mga reels na. Hanggang sa mga Karen. Nakabot na sa mga Karen. Ito mga magreklamo niya, mga tao, puros. Pero basta, ito na yung message. Ito talaga sindigan. Hanggang sa papabuntong hindi ka naliwat, ikan butang sa kuwan, tapos kinabukasan, Lord, ay di naliwat. Lord, salamat, nalatak chance para mamatay. Ito talaga doon, mga kapatid, ay pag-grumble. Bisa doon nila, ay pag-grumble talaga, manahimikit, ay pagreklamo sa kabila sa ito kahirapan. Pangalawang paraan ng Diyos, sabi dito, kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Kabagabagan, anxiety, di ka maaaring sa mangyayari sa imo future, confuse ka, affliction, confusion, ito din perplex. Sa English na version, ang term sila to perplex. Pag isa niya perplex, confuse, confuse ka. Di ba kita yung mga kapatid, habang natin ihakit ka, di ba natin confuse yun? So, hindi natin, linaw na kanya isipan. Di ba natin, kung kano natin, natin confuse sa klugod. Sa kadarang sa lang, natatanda natin, sino din na tiglinaw ang kanya isipan habang nasunod ka, Lord. Di ba natin, confuse yun? Pero mga ito ng parang sa Diyos para ipakita, bigis sa likod, wala ka pinanghawakan talaga ng malinaw sa inyong isipan na natili ka sa Kanya. Sa ito niya, parang sa Diyos ang pag-grow sa inyong faith. Kaya hindi ka na natakot sa mo na pagsabot. Natakot ka sa pangako ni Lord kahit na hindi mo nauunawaan ng malinaw ang kanyang pangako. Amen, mga kapatid. Ito ng growth sa atong faith. Pero one day, katimo mo mabuong, magliliwanag ang isipan. Katimo mo mabuong, magkikita mo talaga yung pagbunga talaga glorious na bunga, dili mo maiyak, million. Ang sundon niya, confusion niya aton kuha, niya aton naranasan. Aton sundon, number 1 niya, kwandayon na natin dahil sundon, number 1 niya, reaction, pag-iwas. Pag-confuse na kita, nauyan na kita, naiwas na kita. Parang maiwas na kay
Mutaman, dili naman lang kasabot, wala man nangyayari, di ba? Kasi parang uyang naman nalugod na naiwas, naalis kit. Pero ang katotohanan, manatili talaga kit kan Lord. Pangatlo, pag-uusig. Bago nga di, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupi. Kabi-kabilaan ang paghihirap or pagpapahirap. Persecution. Sa tulan, persecution related to physical na persecution. Halimbawa sa trabaho. Dahil naging ka sa imo kasi trabaho. Dahil sa Christian ka. Diba? Dahil naging kukuang ka. Dahil naging tatamay ka sa imong classmate. Dahil Christian ka or sa family. Dahil naging kukuang ka. Gigipit talaga ng pagiging Christian. Naging mo dahil yan iba paraan. Para talaga parang dali ka pasimbahon. Talaga pigilan ka talaga para dali ka pasimbahon. That's persecution. Pero ayaw sundon pagkuhan. Ayaw sundon paglubok. I-offer lang ang Lord kayo man yung sitwasyon. Lord, nagtagumpay man yan ang persecution sa akon, pero direct sa may lulugmok. Direct sa doon magsanyay, kauyang, diri, magsasayalak gihapon sa inyo. Amen? Pang-apat, pagkatumba, bagong ali, kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa, inuusig kami, ngunit hindi napapabayaan na papatumba kami, ngunit hindi lubusan na ilulugmok. Yan! Dito na, bawat kawasin ko kanina. Dahil na, napirdi ka pero ayaw kalugmok. Napirdi ka sa kasalanan, napirdi ka sa temptation, napirdi ka sa persecution sa isang tao, napirdi ka sa fear, pero ayaw ko sa niya, wala na pag-asa. Di ka pwede malugmok. Buhat na liwat, and life will bring, and God will bring out life in you. Bawali, ano ang dapat natin gawin upang mamatay sa sarili? Sa verse 10, dito na ang sagot sa verse 10. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming kamatayan, ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Kamatayan, everyday, mamatay everyday. Mga di, taglayin ang kamatayan ni Jesus. Dito sa verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kami nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Mula talaga ito, to die to self. Die to self. Bago ko pa kanina sa naga, nakakawak tikali nga di. Death to self is a choice. Diba? It's my choice to die to myself today. Ito talaga na ako. Kasi choice ko, pinili ko na mamatay sa ako sarili. Yan ang adlaw. Kasi talaga basang giuyami na, gitatanglay, gitapagali na, pinili ko na manatili kang Lord. Yan, mamatay sa ako sarili. Yan ang adlaw. Nangyari, sa totoo lang mga kapatid, ini nga message natin, pag halimbawa, di ba, daka sa kalugmukan, dali na waraan sa katuturan, so din na nakakaranas. Dito parang adto ka na nga sa kalugmukan, adto ka na sa ito mga pagnanasas ng laman, ang message di ba, parang waraan katuturan, na waraan parang, dulot sa ato puso, nawaraan siya parang power sa aton, pero be wise. God will speak to you. Aditon. Ano na? Pero before kita mato sa niya verse na ihapag ko nga para maging wise kit, inilang mo na, ano ang palatandaan na tayo patay na sa ating sarili? Ano ang palatandaan na tayo patay na? Ano ang palatandaan niya patay na siya ng tao? Nakasurat sa lungon. RIP. Rest in peace. Di ba sa mga cemetery, bakit RIP? May patay ka. RIP. Ginarip. Rip off. Okay, RIP, rest in peace. Sa yung evidence, actually, the only evidence that we have died to ourselves is rest and peace. May nakit kapayapaan sa itong puso. Bisa doon mga kapatid, parang, doon naliwat si Kuan, di ba ba si katawa na DJ. Si Kuan, doon naliwat, yung yato talaga. Di ba, pag mga bago talaga, kasi di ba, karag natin yato mga kapatid, doon na natili good ka, Lord. Parang, doon yung languti kita, kasat kita. Kano kasi yan. Pero if you have died to yourself, dahil ka sun, maapektuhan. Lord, imiton anak, kikilos ka sa kanya, nanaram ko na niya puso, nagnanais man talaga sa imo, kaya I have peace. Kung magikan siya sa imo, so ito niya, pero I know you will speak to him or her. Mangusap pa talaga sa kanya nga, kung totoo ang kaniya desire sa imo, mamamati talaga siya sa imo kay anak mo siya. And I have peace. I am at rest. Halimbawa, may doon, kuhaan mo, pamilya, ginkuang ka, ginisugang ka, dali ka gipapa-attend. Tapos syempre, dali ka naka-attend, kay kaganak mo guliton, na kontra. Pero yung kakapayapaan sa imo puso, Lord, alaman akong puso. Dala ka na mag-grumble, kay inipala nga akon, panatili didi sa balay, bisan kun warayak nira, tuyangi. Oo, warak nira tuyangi, akong lawas, waripakad doon sa church, but my heart is in you.
my heart is in you. Dili ko ba niya nakaupod ang mga kabugtuan physically sa pag-worship sa imo, pero spiritually kaupod kung sila nag-worship sa imo yan na. Maari ana akong kag-anak kadrak doon ikulong sa kwarto ngan, dirak palataon, dirak pakantahon mananatili, tahimik la, pero akong puso sumisigaw para sa imo. I am at rest, I am at peace because I know I'm worshiping you right now bisan wala dito sa church. Amen, mga kapatid, you are at rest. Kung halimbawa mo kuha, mo katrabaho, hindi ko kuhaan ka, ginsiraan ka, very kason masyadong makuhaan, madadara, masad ka, bisan na iyo, istorya sa akin, I am at rest. Kaya ang mahalaga sa akin, ang opinion ni Lord, dire opinion sa tao. Diba? Kaya mga kapatid, ang palatandaan na tayo patay na, we are at rest. The question is, at rest ka na ba? Diba, dirita? Affected ka pa ba sa mga istorya sa imo? Diba, naapiktuhan ka pa? Mbawa, maginidirik ka, diba, naapiktuhan ka pa, kasi diri ka pa napatay. Pero ang mahalaga, you are on the process of death. Amen? At imo, kung uyas ka, nagkakrak ka na, one day mamumunga ka talaga. One day mamumunga ka, manatili ka lang sa ilarom santuna, kay kung bumuluwat ka, mauuga ka, or bangin to, kaung ka pa sa likuan, sa manok. Diba? Manatili ka nga sa ilarom para ang moisture and flows and love ni Lord and flows and power ni Lord ma-receive mo nga, maray ka na talaga iba, kundi mag-crack ka talaga, masulikon. Pero mag-crack ka talaga nga, one day, a glorious life will come out of you. And you will bring fruit, much fruit in the body of Jesus, na mananatili ang imubunga. Amen? Mananatili ang imubunga nga masad. Wow, kakaiba yun yung tao. Kakabangha-mangha. Marang ka mga kapatid, 5 years kit pala, 2 years kit pala. Ayaw kit pag-grumble, ayaw kit pag-kuhan, pero marang kang gimbay-say sa atong 5 years, ang message niya ni Lord, diri lang mga tip. Ang message niya ni Lord, diri lang mga kuhan, diri lang mga witty, mga 3G, 3C, ito para kinanglan may mga papuho, mga letter, di ba? Mga alliteration. Ano pa itong Justin? Amen, mga kapatid. May kapahingahan at kapayapaan. Kaya kung may unrest sa atin sa isang bagay, ibig sabihin nito, hindi pa tayo namamatay. Ang ating unrest o ang ating kamatayan sa atong self, dahil doon siya tigda. Halimbawa, imo relasyon sa imo kag-anak, dapat mamatay ka. Tapos okay na imo relasyon sa imo kag-anak, sa imo naman kasi tao, sa imo naman, hiunong naman sa financial, hiunong naman sa pagsakwarta, hiunong naman sa imo kalalagan, o rano niya, ginadabutin niya mga proseso, ginala mo mamatay. Sa imo panlata, sa imo pangiwakiwa, sa imo pamado, sa imo pamado, karag mo talaga ito parang daring ka. Baga mo, kay, diri man sila nagkukuan. So, diri kaso gipipilit sa church doon niya, dahil siya na yun, magbado sin, kuha niya, nakunta man mo kasing-kasing, pero one day, pag mamatay kasi ito sa imo sarili, mamamado ka ng sintuhay. Hanggang sa, diri kay kukondem ni Lord. Ikaw talaga, choice mo talaga kung sumunod ka kanya o diri. Diba, basta yung Ginoo, baga pag ini-extricate ni Lord, marang ang word ni Lord, tulad siya ng isang test or x-ray, nga ng result, nakikita ni Lord, grabe mo lako sa sunod sa impuhan. Grabe yung plema sa sunod sa imo kuhan, acute na imo kuhan, kamutangan, pero waray ni Lord, ipangalandakan. Inisipan mo ba, Jerasin, grabe kanya result, okay, tayo lang niyo, di na sisiton, ikaw lang maaram ng si Lord. Aram tayo mga kapatid, di ba yan, at kamutangan, aram ta ko na high kid nga level kan Lord. Pero di Lord, di ba, ginko-condemn, nagbubutang siya sa aton talaga paraan para manatili kita talaga sa Kanya. We are at rest because God will bring us to life again. Alam mo ito na ko kanina, kung paano ka comfortable to be submerged into the water during baptism, as in talaga you trust the pastor or the person who submerged you to the water because you know that you will be brought back. Muta ito na, mangyayari sa ating buhay. Kasi maging komportable kit, Lord, mamatay and I know you will bring me to life again through the resurrection of Jesus. Hindi madali ang mamatay, ngunit dapat tayong manatili at magtiwala habang binabasag ng Diyos ang ating mga sarili upang makapasok tayo sa kapahingahan. Halimbawa, binaktas kito, ipakadtos sa kuwan, pupunto na lang. Sa pupunto. Tapos, di ba, kung halimbawa, sige yung pahuway, di ka di ba hinanalatong, tulong adlaw, pahuway, tulong adlaw sa tila. Di ka minanatong, pero para talaga mahinatong kadayo, magtitiis ka. As in talaga, imo talaga, bisan to parang gipagalan, sige, lalaksihon mo talaga para mahinatong ka. Di ba, lasagad, tigdan ang pahuway, tigdan ang, di ba sa siton, tigdan ang pahuway, sugad kin siton.
Ay, wala ko na yan na, pahuruan na, ihela ko na, kay kuwan. What if ma-in love ka na sundun niya mo kamutangan, yung sagya, okay na. Kaya dito sa tila, nakakataon naman, diba? Pero kautuhanan, mo pamilya, dito ang gulat. Diba? Pero sa atin, relasyon kan Lord, okay na ini, mabaysin naman dito. Pero mo pamilya, ito nagulat. At dali mo amay, nagulat. Siya ato, gimakadatungan. Dili na talaga unrest. Kundi natin amay, our Father in heaven, siya talaga natin gimakakagtuan, siya talaga natin gimakakakitaan. So, din excited yung makita si Jesus. Nung makita ang Father harapan, di ba bagong hub? Nagkuhan siya, nagtiwala siya, nakikita niya ng mukhaan ng Diyos. Imagine, kita liwat, sugad kita ituan kayo talaga, bala tigda ng pahuway. Struggle, tigda ng pahuway. And that's true with our spiritual life, tigda na talaga ang pahuway, mga kapatid. Kung tayo ay susuko at hindi makakapasok sa pahingahan ng Diyos, ang lahat ng ating pagpapagal ay walang kabuluhan. Di ba karadyok si Ton? Nagpagal ka na, nagbinangkas ka na, tigang sa nabas, tipatila. Pag-abot mo doon, wala ka na pagtuloy sa kuwan, pupunton. Kaya nakakita ka na doon, someone special, deri ka na, si Lord, di pasag na mo amay nga, naghulat sa imo, mayon siya promise, nag-ibaysayan. Pag-abot mo sa tilo na, kita ka someone special, doon ka na, bago mo, pasag din nalaki din niyo, hindi nala. So, gisun di ba, pagkita ta someone special din sa kalibutan, ang aton paglakaw, tikat to ka Lord, napipigilan. Kay, okay na ini. Pero one day talaga, okay lang kung takon, masasunod kay hala sige, doon ka nala forever. Pero diri kay mapatay ka talaga. Kaya talaga hayaan natin niya, mamatay kit yan ang mga kapatid. Pero maaram kung halimbawa man gumikan kit or mauyam kit sa aton mga sarili. Kulangan sa akon ito na nakon kuan, doon nagkayo na talaga sini-rest sa akon puso. Mas sa aton sugad liwat sini, kung talaga si Lord, di siya nagpapabaya, ay bago sa Isaiah, salit sa Isaiah, chapter 30. Inangkan Lord sa aton promise, na maririnig natin siya hanggang sa point niya talaga magtighan at kasing-kasing na dali na natin siya mabatian. Delikado na ito. Bago sa Isaiah chapter 30 verse 15. Sinabi ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, maliligtas kayo kapag kayo nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatatagin. Ngunit kayo'y tumanggi. Di ba kakonsiton? Bago ni Lord maliligtas kam, kung mabalik lang sa ako, maliligtas kam talaga. Pakukusgon ko kam ng patatagon. Ngunit kayo'y tumanggi. Ako ano? Ngunit kayo'y tumanggi. Bago niya sa Israel, ngunit kayo'y tumanggi. Gipapakusog ko kam, gipapabalik ko kam, bisan pa kayo gindinay or nano pag gipapabalik ko kam. Nga na iyong kaligtasan talaga, ihatag ko sa iyo para tatagin ko kam, ngunit kayo'y tumanggi. Tumanggi kam. Pero bisan kit tumanggi, 1 time, 3 times, o pira ka times, and bago ni Lord sa 21, verse 21, may lagi hapon si Lord, grabe, may lagi hapon si Lord kuha sa aton. Promise ba niya, saan man kayo pumaling sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Amen? Kaya doon lang talaga sila kayo on rest. Kung ba ito mga kabugtuhan, tumanggi sa Ginoo, mangungusap sa kanila si Lord. Inandalan, nag-anano ka rin po, balik nga di. Ang Israel, mga kapatid, sinidili nga time, hindi mapabalik sa kanila, durang sila pabalik. Tumanggi talaga sila. Pero, na naginhimo, nagkuhan sila na nadakop sila, naging exile sila sa iba-ibang lugar na bago ni Lord, bisang kang pumakain, maririnig niya ako tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Pero maarang ka, mayon si Lord final warning sa atin, yun sa Hebreo, madikit sa New Testament, kay New Testament kit, ito Old Testament, ito. Pero din niya promise, makakapanghawakan ito natin. Pero mayon, higit na warning si Lord kay New Testament kit. Hebreo chapter 4 verse 1. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Amen? Kaya kung tumanggi it 1 time, 3 times, many times, kitanggihan natin si Lord. Pero adto lagi hapon ang umusap si Lord. Ito ang daan, dito kayo lumakad. Balik it. Bangin. Bago niya nga din mag-ingat kayo. Kaya nga yan na, available pa ang rest na ginaalay sa atin ni Lord. Pero one day, pag intanggihan natin siya talaga nga paulit to the point niya, kung sukdulan ng bago ni Lord, bang hindi na ka makabalik sa akin. Amen? Dahil sa wari na, dahil na available pa, pero dahil matigan ang puso, di ka na makabalik. Kaya dun mga kapatid, at piliw natin to die daily, to die every day. Dali ko gisusugad nga inan mga tips, inan mga himuon, mag-enjoy kit, mayon mga event para talaga manatili kit. Gikaklaro ko sa aton. Boring, makuri, giuyami, ang pagmakasusunod kan Lord, kaya naton laman na ulang. Pero once ka mamatayan naton laman,
glorious, waray makapapantay sa paglilingkod sa Diyos. Dili ko sinasabing ako'y naroon na, dili ko sinusad niya, adto na ako, paghiharayo ipak mga kapatid. Pero nga tanangkit, sarabay kitigad to. Amen? Mara kami inididian church, inididian, nagagala ka sa pagpapala ni Lord. Kasi wala kiti di elder nga, nambawa, lain pa kang pastor, wala kiti di elder nga masugad. Ganun, sugad na kasi sa paglilingkod. Si Lord talaga nagtitinod sa aton. Si Lord talaga nagpinakaon sa aton. Ang kanya pagkatsaga talaga kay wala di elder, bawa yan, naginigan si pastor, wala di elder nga masugad. Para na sa iyo, mababuligan ko pa, waray, para pro kiti di burubligay. Ako Lord, i-remind latak na iyo, ako malat, mag-remind sa iyo, wala talaga di nakahigit, mga kapatid. Pero ang yubaysay, ang Diyos ang nagtuturdo sa aton. Kaya salamat sa Diyos sa message niya na piliun natin mamatay kada adlaw. Amen? Tayo manalangin. Aming Ama na dakilat mabiyaya, tunay o Diyos na Ikaw ang nakababatid sa aming mga buhay. Salamat sapagkat ang iyong mga pangako para sa amin, plano mo para sa amin ay hindi sa ikasasama, kundi ikabubuti namin. At ngayon nga o Diyos, pinagliwanag mo ang aming mga isipan na ang pagsunod sa iyo ay sadyang mahirap, Lord God, dahil Panginoon, di papahirapan mo mga tao. Pero dahil sa lungat kasi talaga na mo mga laman, ngayon mundo, sa lungat good talaga sa imo. May mga puwersa nga talaga na diri good sa imo. Pero Lord, kung hahayaan na mo nga mamatay kami sa amo sarili, Lord God, ang kapangyarihan sa mundo, kapangyarihan ni Satanas sa amo laman, wala na sa amo, Lord God, impluensya. Wala na sa amo otoridad, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ay aming nakita na, Lord God, yan ang buhay para na sa imo talaga, Lord. Kaya nawa, dumatong kami sa niya pagkakataon niya na habang nag-struggle pa kami, paglinawan ng mga isipan, na manatili talaga, bisan nano ang mangyari, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa imula biyaya na tanggap na mo ini. In the mighty name of Jesus. Amen, Lord. Praise God.